at hindi na po nagkaroon ng redirect or recross examination. Pero yung pinaka-interesting pong development ko, ako po ang tatanungin nyo sa hearing today or sa trial today, ay itong statement ni Senator Judge Robin Padilla na sana hindi one-sided ang ating prosecution. So kung titingnan lang po natin siya at face value, talagang mukhang mapapaan tayo, yung ano kaya ang ibig sabihin nito ni Senator Judge? Kasi sa tingin ko po, reasonable naman na yung maging presumption ng ordinary member ng taong bayan ay dapat lang maging one-sided or biased yung prosecution kasi yung trabaho niya ay prosecutor, therefore to prosecute. Pero para po mas maintindihan nyo talaga kung ano ba yung duty naming lawyers when it comes to prosecution of cases, i-discuss ko po for today yung Code of Professional Responsibility and Accountability po namin. Kasi meron pong mga misconceptions and presumptions when we talk about prosecution at defense. Hindi po yan kasi simple na pag prosecution, you will just prosecute at pag defense, you will just defend your client. That's not the main purpose. So, i-explain ko po talaga sa inyo kung ano yung trabaho po namin, yung obligation, duty po namin sa kapwa namin Pilipino, sa taong bayan, and of course to our constitution, to the laws, and to the rule of law in relation to our function kung magpo-prosecute man kami or magde-defend ng kliyente sa isang kaso. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga kasimor, at yan po ang video natin for today. Okay, so konting facts lang po muna tayo para maintindihan niyo po talaga yung full context. So today nga po is the continuation lang yung pag-present kay NBI Director Melvin Matibag. Tapos yung isa po kasing questionable na nangyari sa pag-present sa kanya is yung tungkol sa testimony ni Las Cañas. So, ang nakita kasi ng defense doon, unsigned yon yung pleading na yon. Tapos doon nga lumabas yung sinabi ni lead prosecutor Luistro na sa ICC daw hindi naman kailangan signed kasi yung mga statements. And then yung napasabi po si Presiding Officer Escudero na we are not the ICC. So yun yung isang questionable, kaya dun kasi nagmula itong line of questioning ni Senator Padilla ko. Ang ganda nun ano? Kasi pinipilit nila na dapat daw ay sa ICC daw ay kailangan ay hindi naman necessarily signed. Sabi naman ni Escudero. Hindi po kami ICC. Huwag kayong tatanga-tanga. Ay, hindi, walang ganun. Basta sinabi lang niya, hindi po kami ICC. Ito po ay Senate Impeachment Court. Dito makikita talaga na medyo mahina din utak nito mga prosecution, no? Mahina din talaga utak nila. Pilit ba nila yung unsigned document na ipipresent mo doon sa impeachment court? O kahit nga gawin mo yan sa regular court hindi nga pwede yan Sasabihin mo, hindi kasi sa ibang bansa pwede. Gago ka. Tanga ka. Kaya good job dito. Alam mo ako ngayon ko lang na re-realize din no? Mabuti talaga itong nangyari na si Escudero yung Alam mo, hindi perpekto yung kanyang pag-handle. As a matter of fact, maraming po nandiyan si Panelo. Pero hindi man perpekto. Pero makikita mo talaga na hindi ho siya kumikiling. Patas po siya. At malakas na loob din niyang binabara pag ikaw talaga ay mali. Di ba? Talagang pinupunan niya not in a ano ba yun? Nakalimutan ko na condescending. Hindi yung pabalang, hindi yung pang-away pag siya nagsabi ng something, di ba? Hindi. Talagang siya, patas at magalang. Kaya napakaganda at napaka-perpekto na ito si Escudero nga naman ay talagang para dyan sa pagiging Senate Presiding Officer. Sana nga siya na nga rin Senate President Umalis na to si Gatchalian, wala naman silbi itong flower base na to Kung tatanungin ninyo, based lang sa observation ko dun sa flow ng question and answer portions niya and eventual na gusto niyang puntahan talaga kasi tinetest niya yung credibility dito ni NBI Director Matibag as a witness. Pero hindi lang na fully na pukpok po talaga ni Senator Judge Robin Padilla kasi medyo nagka-slight commotion po dito sa Senate trial na to or sa plenary po during that part of the trial kasi yun yung yung may mga tumatawa, may mga remarks nung sinabi niya
ni Senator Padilla, yung dapat hindi maging one-sided. Tapos sinasabi nga doon ni Senator Robin, hindi pwede yung ganyan na nagsaside remark, nagsaside comment, so on and so forth. So yan po yung understanding ko and I believe is the pinaka-context kaya bakit umabot sa ganung line of question si Senator Padilla na hindi dapat maging one-sided yung prosecution. Okay, so ngayon po, with that said, ipapakita ko muna sa inyo yung Code of Professional Responsibility and Accountability namin. So ito po yung batas na nag-govern sa aming mga lawyers kung paano po namin i-handle at i-carry yung sarili namin sa public at kung ginagawa po namin yung function namin as a lawyer. Okay, so kung makikita po nyo dito, AM-number 22-09-01-SC, Code of Professional Responsibility and Accountability. At ito pong sipira na to, Code of Professional Responsibility, bago na po kasi ito siya noong 2023. Ito siya nag-take. Take note ha. Kasi po, ang mga batas at desisyon ng korte, minsan nagbabago, nag-update. Kahit nga po yung dati, di ba, yung ang criteria lamang para isampa ng piskal sa husgado ay probability kalimutan ko na naman yung term, probable cause. Pero ngayon probability of conviction na, magkaiba na, ina-update yan. Even doon sa libel, kung dati may kulong pero nagkomento na rin ng Supreme Court na wala nang, parang dinidecriminalize na rin yan ngayon. Although nasa batas pa rin na criminal yung pagsampa, pero dinidecriminalize na yung parusa. Something like that. Ipapaliwanag yan ng mga abogado sa iyo pag ikaw ay may libel case. Kasi nga, ulitin ko, ang batas, minsan nag-a-update yan. Ang korte nag-a-update sila ng mga panuntunan. Dito, in-update na nila na mukhang yung mga tanga hindi nagbasa. Hindi kasi marami ho talaga diyan mga tanga na mga komento lang ng komento hindi naman nagbasa. Tuloy. Okay. Wait lang. Tuloy. Diyan tayo sa tabi. Tumabi ka diyan, Banatbay. Para mas malaki natin makita. Tuloy. Into effect. So baka lang merong mga old lawyers dyan na hindi aware pero bago na po yung sipira natin, 2023 na. Okay, so yung una po na magandang maintindihan nyo talaga dito is yung duty po namin as lawyers. So ito po, Canon 3, fidelity yung gusto kong ipakita po muna. So fidelity pertains to a lawyer's duty to uphold the Constitution and the laws of the land, to assist in the administration of justice as an officer of the court, and to advance or defend a client's cause with full devotion, genuine interest, and zeal in the pursuit of truth and justice. So self-explanatory naman, di ba? While we perform our duties as a lawyer, as officer of the court, we must uphold the Constitution and the laws of the land. And then, ito pong section 2, gusto ko lang din ipakita sa inyo. The responsible and accountable lawyer. A lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, promote respect for laws and legal processes, safeguard human rights, and at all times advance the honor and integrity of the legal profession. As an officer of the court, a lawyer shall uphold the rule of law and conscientiously assist in the speedy and efficient administration of justice. As an advocate, a lawyer shall represent a client with fidelity and zeal within the bounds of law and the sipira. So again, very self-explanatory. Dapat po yung pinaka-basic lang talaga or yung pinaka-point nito ay sundin namin yung rule of law when we are performing our functions. And when we say rule of law, included po dyan yung Code of Professional Responsibility and Accountability namin. Okay, so ngayon baka nagtataka kayo, wala namang kinalaman yung prosecution dyan, attorney. This is very general, general guidelines Relax! provided. So wag po kayong mag-alala, doon tayo pupunta naman next sa duty pag nagpo-prosecute na po talaga kami ng kaso. Remember kasi, don't ever forget, even if you are in a prosecution side or you are in a defense side, kahit saang side ka, ikaw ay officer of the court. As a matter of fact, inuusig ka na ng pamahalaan. Isipin mo to di ba meron tayong tinatawag na Philippines, people of the Philippines versus Banatbay, halimbawa, ganun. Ibig sabihin, yung buong Pilipinas, yung gobyerno, inuusig ka. Pero, sasabihan ka pa rin na you have the right to remain silent, blah, 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 blah. And you have the right to parang a lawyer. If you cannot get a lawyer, the government will provide for you. Bakit may ganun?
Akala ko ba inuusig ka na ng gobyerno tapos ang gobyerno pa magbibigay ng lawyer? If you're gonna think about it, isipin nyo na mabuti tanginan to, pinatay na nga niya yung tao. Tapos sasabihan mo pa yung killer, you have the right to get a lawyer and if you cannot provide, we will provide for you. Mamamatay tao yan, ba't ka nagpo-provide ng lawyer dyan? Bahala siya sa lawyer niya, di ba? Bakit ganun ang gobyerno? Bakit ganun ang batas? At kailangan mo sabihin yan. Again, it is because bilang tao, whether you are a criminal or not yet proven criminal or even caught doing that crime, bibigyan ka pa rin ng abogado dahil karapatan mo yan at responsibilidad ng gobyerno na protektahan ka dyan sa karapatan mo. At hindi porket binigyan ka namin ng abogado, kami uusig sa'yo, binigyan kami ng abogado, kailangan yung abogado mo sa amin napapabor. Kasi galing naman sa amin yan Hindi. Kailangan maging pa rin siya, profesional at ipagtatanggol itong nahuling kriminal. Kasi nga po, again, professionalism napaka-importante sa lahat ng mga abogado. Kung minsan kasi hindi nyo nakikita ang profesional yung mga abogado, lalo na yung mga nadisbar at saka yung mga bayot na kung umarte-arte sa telebisyon ay parang hindi abogado, hindi yun po ang nagsisimbolo ng abogado. Ang tunay na abogado, very professional. Ang tunay na abogado, hindi yan bias. Kahit ba, kunwari kumuha ka ng abogado, kahit ba alam niya na tunay kang ikaw yung may sala, kailangan ka pa rin niyang depensahan. Kasi nga, hindi niya kailangan ilagay yung judgment niya doon. Hindi siya pwedeng maging one-sided. Dito lang ako, ito lang opinion ko. Hindi, you are the officer of the court. Pag inutusan ka ng korte, defend that person, wala kang choice but to defend that person. Ganon dapat ka profesional ang isang abogado. Tuloy natin. Okay, so for that po, pupunta naman tayo sa Canon 2. So basahin lang po natin yung preliminary definition of propriety. A lawyer shall at all times act with propriety and maintain the appearance of propriety in personal and professional dealings, observe honesty, respect, and courtesy, and uphold the dignity of the legal profession, consistent with the highest standards of ethical behavior. So kung makita po nyo, di ba, nakalagay, dapat mag-maintain talaga kami ng appearance of propriety even in our personal and professional dealings. Kaya kahit nga po ako, pag ginagawa ko itong mga videos na to ay nakabarong ako, di ba? Kasi I present or I portray myself as a lawyer when I make these videos. Kaya rin ako hanga dito sa tao na to kasi may ibang abogado, tangina rockstar ang datingan. Hindi niya maintindihan na, hindi ka rockstar. Hindi kahit kapanalig ko, babanatan ko, wala akong pakialam. I mean, kung ikaw ay abogado at nagsasabi ka ng advice mo, meron kasi ganyan yung yabang niya, nung hinamon ko ng debate, hindi ako pumapatol sa hindi abogado. Bunggong, pumatol ka, tanga ka, takot ka lang sa akin. Hindi, totoo, pumatol siya Pumatol siya nun meron siyang, hindi narinig ko nga sa social media Tapos pag magdamit yun, parang hindi naligo. Diba? I mean, yan Kaya nga, ako lagi kong sinasabi ito sa mga banateros, although may mga napapagalitan din ako, na pagka nag-present kayo ng vlog ninyo, ayusin nyo naman itsura ninyo. Diba? Kasi you are representing the Duterte. Hindi ko naman sinasabing inutusan kami ng mga Duterte. Pero if you are supporting the Duterte and gusto mo maging professional ang datingan mo, huwag ka naman maging barubal sa pagbablog mo na Okay lang yung mga salita mo. Ganyan ka talaga Pero ayusin mo pa rin as much as possible. Paano pa kaya kung abogado ka? Ayan na sinasabi niya. Kaya dito kay Attorney Neil Abayo na to, ako, para sa akin, natutuwa ako sa kanya. Kung makita po ninyo, ang nakalagay dyan, The Attorney Neil Abayon Show, Legal Videos and Current Events, Lawyer Explains, nakalagay po yan sa thumbnail ko. Kaya naka-blue barong po tayo palagi. And that is simply because po of my own little way para ma-uphold yung dignity of the legal profession consistent with the highest standards of ethical behavior. Kasi pag nasa court nga kami, hindi naman kami pwede hindi nakabarong, diba? It's either naka-suit or nakabarong. And since nag-lawyer po ako sa videos, kaya naka-blue barong po ako palagi. Okay, so anyway po, humaba yung introduction
introduction natin. Ngayon punta lang po tayo sa Section 31 dito. So ito na po, Section 31, Prosecution of Criminal Cases. The primary duty of a public prosecutor is not to convict, but to see that justice is done. Okay? Grabe yun, ha? Ulitin ko, ha? Ang ganda nun. Apakalinaw nun. Ang trabaho ng prosecution ay hindi to convict, but justice is done. Ano ibig sabihin nun? Andali, ang gulo niya ang banat bay. Ano ba talaga? Di ba kaya nga sila nandyan para i-convict yung mga akusado? Oo. Tama naman din yun. Pero hindi lang yun ang primary. Kailangan yung tunay na hustisya. Kung mang-aakusa ka ng mali, hindi mo yan trabaho. Ang pag-aakusa mo dapat ay naaayon sa hustisya. Kasi tunay na may hustisya. Ibig sabihin, talagang alam mo, tama yung inaakusa. Hindi dahil namumulitika ka. Understand? Hindi dahil ikaw ay kulay ganito. The reason why iko-convict mo siya kasi talagang mali yung ginawa niya. Kaya nga dito, apakalinaw eh. The job of the prosecution is not to convict, but to serve justice. Suppressing facts, concealing of, tampering with, or destroying evidence, coaching a witness, or offering false testimony is cause for disciplinary action. The obligations of a public prosecutor shall also be imposed upon lawyers in the private practice who are authorized to prosecute under the direct supervision and control of the public prosecutor. So ang una pong maganda nyong ma-take note talaga dito is this part here. The duty of a public prosecutor is not to convict. Hindi po namin trabaho talaga na magpakulong lang. Okay? Kundi ang trabaho po talaga namin pag kami ay nasa prosecutor role namin is to see that justice is done. So when you say to see that justice is done, ay para yan mapalabas yung katotohanan based on the facts and all the evidence. Tapos yung may trabaho po niyan to determine whether or not i-convict ba ang isang accused ay nasa judges po yan. So in other words, hindi po dapat kami gumagawa ng mga actions, which is ito yung nandito sa second part. Hindi kami gumagawa ng mga actions, questionable actions, that is a possible violation of the Constitution and laws of the land para lang mapakonvict ang isang akusado. Okay, so most likely po dito yung pinaka-point talaga ni Senator Robin Padilla. Kaya nasabi niyang wag maging one-sided yung prosecution. Kasi yung prosecution dun nga, nag-present sila nung evidence na questionable yung kay Las Cañas. So pag ganun po kasi may questionable statements nga, pwede nga yun siya pumasok dito itong sa second paragraph. So pag ganyan, that can lead to a violation of this duty. Kasi hindi na yun simply just to see that justice is being done, kundi para lang po makonvict ang isang tao via all means, even via questionable means. So, yan lang po ang gusto kong i-point out. Again, the public prosecutor is not biased towards prosecuting a case. Bias dapat siya to see that justice is done. Because at the end of the day, as prosecutors, hindi po nila pwede i-bend yung batas, i-bend yung constitution para lang magpa-convict ng isang akusado. Because again, our duty is to see that justice is done para lumabas po yung katotohanan via all the facts, evidence, witnesses, documents submitted, and bahala na po yung korte mag-convict dyan. Hindi po kami dapat nagbe-bend ng law, mag-suppress ng facts, conceal, tamper, destroy evidence, coach a witness, offer false testimony. Para ito hindi ito opinion ni Attorney Neil Abayon Hindi niya ito opinion. Ito po ay nasusulat at utos sa mga abogado o the officer of the court. Inuutusan ng korte etong mga abogado, ganito kayo dapat. Tanungin ko kayo ngayon, tama ba o mali si Senator Robin Padilla? I-comment nyo dyan. Tama ba o mali siya? Tama talaga. Sobrang tama. Yung sinabi niya na hindi dapat one-sided tumingin ang prosecution. Dapat true justice. Alam mo, ganito na tayo ka polarized na bansa. To the point na kahit mali na yung ginagawa mo, ay kakampihan ka pa. Yun yung sinasabi dito ni Senator Robin Ngayon, mali itong ginagawa ng prosecution kasi hindi na totoo yung sinasabi nila. Ay pinupush pa rin nila. Which is, ano yun?
Again, the context was yun sa ICC. Yung gagamit ka ng hindi pirmado dahil sa ICC, tama. That's not how it should be. Hindi mo pwedeng pagpilitan yun. So ano rin ang dito? Simple lang. Yung mga tanga na nagsasabing mali si Senator Robin Padilla ay dahil sa kulay. Dahil galit lang kayo sa mga Duterte, galit kayo kay Robin Padilla, kaya sinasabi nyo mali siya. Pero sa totoo lang, mas nagbasa siya kaysa sa inyong mga tanga. Hindi, that's the truth po. Walang biro. Yan po ang katotohanan. Lang mapakonvict. Pag ganun na po, that is against our code of professional responsibility when we are wearing our prosecutorial role as lawyers. Okay? And then next po, magdi-discuss na lang din ako ng case regarding the duty of the prosecutors para mas maintindihan nyo po talaga. So this one is GR number 245926, July 25, 2023, People of the Philippines versus XXX, accused appellant. So ano na po, kinonceal yung identity dito nung affected or aggrieved party, hence the letter XXX ang ginamit. So, kita nyo naman po, no, medyo maliit lang. So anyway, ito po yung pinaka gusto ko i-point out talaga dito. Pertinently, the prosecutor should be mindful of their duty under the newly promulgated Code of Professional Responsibility and Accountability, that their primary duty is not to convict but to see that justice is done. Their overzealousness in prosecuting an accused will never justify a trampling of their constitutionally protected right to be fully informed of the nature and cause of the crime being charged. So again, this is just a reminder to the prosecutors na wag i-bend yung constitution, yung mga ordinary statutes po natin sa pag-prosecute ng kaso nila, kasi pag gawin po nila yon, hindi pumapasok doon yung to see that justice is done. So anyway, again, the main point lang po is that may tama naman yung point ni Senator Robin Padilla. Hindi lang niya na-explain ng maayos yung full context, but I am assuming ito yung gusto niya i-point out dito, na wag maging bias yung prosecution in the sense na gumagawa sila ng mga paraan that will affect constitutional rights of the respondent para lang po ma-prosecute po talaga nila or mapa-convict nila yung accused dun sa kaso nila dito po sa impeachment trial. Tingin ko ito po yung pinaka gusto talaga i-point out ni Senator Robin Padilla. But of course, this is just my own understanding po dun sa situation na nangyari at sa line of questioning niya. So kung hindi ito yung point ni Senator Robin Padilla, kung nanonood po kayo, Sen, with all due respect to you, feel free to correct me lang po kung mali yung understanding ko. Correct. Sa gusto nyong puntahan sanang punto Sakto talaga. na. Okay, so yan lang po. Ngayon magbigay na lang din ako ng comments dun sa Sakto ka, Brad. Huwag kang mag-alala. Saktong-sakto. Hindi, alam mo kasi... Hindi, kasi ang ganda ng paliwanag niya dito. Buti na lang din may mga ganitong abogado. No? Kasi huwag kayong mag-alala, marami pa naman pong matitinong mga abogado ngayon. Ang mga nakikita at ini-interview lang kasi ng mga bayarang media ay yung mga kakampi nila. O mga kakamping. Yun ang totoo. Yun lang kanilang ini-interview. Kung talaga seryoso sila, ba't di nila interview yung mga ganitong matatalino at very objective na lawyer? Ang lagi nilang ini-interview yung bungi na wala namang alam kung hindi tumawa. Walang alam kung hindi, yung manyakol, yung itsura pa lang, alam mo nang yayariin ka. Yun, hindi ko nasasabihin kung sino yun, ha? Pero, yung itsura pa lang niya, hindi mo na pagkakatiwalaan, eh. Tapos pagkakatiwalaan pa sasabihin niya. Di ba? Sobrang sablay nun. Dati nga mga kakaliwa yun eh. Baka hanggang ngayon, hindi natin alam. Baka propagandista ng mga demonyo yun eh. Tapos sino pa? Yung mga abogadong parang walang paligo. Di ba? Itsura pa lang, busog na. Sa pera ni Romualdez, di umano, allegedly. Di ba? Yan yung mga ini-interview nyo eh. Ba't kayo mga media, kung talagang seryoso kayo, interview nyo yung mga objective na mga abogado. Ako hindi ko sinasabing interview nyo sila Panelo. Alam naman natin, actually si Panelo hindi naman siya totally Duterte lang eh. Talagang minsan kahit nga mga kapwa Duterte niya, binabanata niya pag mali eh. Mag-interview kayo nung alam ninyo mga objective na tao katulad dito. Kasi nga, mga bayaran to mga media. Statement ni Las Cañas in relation naman dun sa pag-present kay NBI Director Matibag as a witness.
So quick break lang mga ka-Seymour, gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully po you can like this video and mag-subscribe din sa YouTube channel ko kasi 100% free po yung YouTube subscription. Tapos kung gusto naman po ng behind the scenes /Maritesan sa Facebook naman po kayo mag-follow. And of course, salamat din po sa lahat na nakasubscribe na. We have recently crossed po 464,000 subscribers sa YouTube. Konting-konti na lang po, mag 500,000 na tayo kaya hopefully po makonsider ninyo mag-subscribe. Okay, ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so ang masasabi ko lang doon, tama naman yung ruling ni Presiding Officer Escudero na yung point lang ng prosecution kaya nila sinama yung statement na yun ni Liz Cañas is para lang yun mapakita na yun yung isa sa source of information ng NBI para ma-determine nila yung real and active threat daw nila na situation. So okay lang naman po yun kasi like what the prosecution stated dito, hindi naman yun ang purpose ay para sabihin ni NBI Director Matibag na totoo yung contents, kundi para nga lang maging basis ng investigation niya. So pwede yun siya pumasok dun sa doctrine ng independently relevant statement. Kasi relevant siya as to the fact para ma-establish na naging basis lang siya. Pero yung naging dilemma lang po, kung ako tatanungin, binasa pa kasi yung contents nun eh. Diba? So kung binasa yung contents na may mga allegations, accusations against VP Sara, tapos yung point naman nila ay hindi para i-establish na totoo yung contents na yon. Ang ganun kasi nangyari since na put in the record yon, narinig ng buong public, unfair din po yun kay VP Sara kasi si VP Sara ngayon has no right to confront yung person na nagsabi ng mga words na yon na inakusahan siyang gumawa yung mga certain crimes. So kung yung point lang po sana talaga ng prosecution is to establish na as basis nga lang yung siya of the investigation, dapat tumigil na doon at hindi na binasa yung contents. Kasi pag binabasa na nga po yung contents, lumalabas na yung mga accusations, tapos it would now appear, although hindi siya ina-admit nga so the truthfulness, pero yung mga words lang, pangit na kasi hindi na pwede ma-confront, di ba, ng respondent dito yung actual person na gumawa. So, kung ako po tatanungin, may ano po talaga doon, may room for argument and discussion pa sana, especially as to the part na binasa yung certain portions of it. Tingin ko ito rin po yung isang reason kaya na-mention ni Senator Robin yung statement niya na sana hindi one-sided kasi ginagawa ng prosecution ngayon ay mga, kung ako po tatanungin na, this is just my observation sa ginawa nila ay questionable actions para lang makakuha sila ng plus points, may it be sa political angle or makaapekto sa political capital ni VP Sara. So dapat sinabi po na ito lang isang basis namin for the investigation kaya na-conclude namin to at period na po sana dapat doon. Kasi yun nga po, walang right to confront or cross-examine yung respondent considering wala naman yung actual person na gumawa ng statement na yun. And then yung next question na lang po dyan, ano kaya yung posibleng epekto nung statement na yun ni Liz Cañas overall sa credibility ni Director Matibag? So, hindi to pinukpok talaga ng defense pero tingin ko maganda sana doon or posible sana nilang pukpukin pa yon considering na unsigned daw po, 'di ba, yung statement na yon at doon nga lumabas yung sinabi ni Lead Prosecutor Luistro na hindi naman kasi kailangan daw sign sa ICC. So, kung ganun, tapos ginamit yun siya as basis ng NBI, an unsigned statement ginawa as basis ng NBI, pwede sana yun questionin ngayon ng defense na bakit nyo ginamit ang isang unsigned document as basis for your investigation. So, kung pinukpok nila sana ng pinukpok yun, ay tingin ko makaka-plus point sana sila doon to discredit NBI Director Matibag. Pero Grabe, no? Tama din yung sinabi nito eh. Tama yung sinabi niya eh. Bakit ginagamit yun? Kasi remember yung investigasyon ng NBI o yung sinasabi nito ni Matibag as a witness ay nagbase sa isang dokumento o salaysay na hindi naman pirmado. Kung sino, una-una, hindi naman talaga katiwa-tiwala ito si Matibag. Paano kung sila lang yung gumawa? Tapos yun ang gagamitin mo doon sa impeachment sa Congress pa lang, doon pa lang sa Committee on Justice sa Congress. Doon yun ang ginamit mo, hindi pirmado. Tapos ngayon dadalhin mo dyan. Tama si attorney, dapat idiniin ito ng defense. Pero I think alam mo, sa totoo lang, moro-moro na itong impeachment. Sa totoo lang, Kasi kahit naman walang napapatunayan yung mga Duterte hater na mga senador na may mga pangarap maging presidente, alam na natin desisyon nila eh. Huwag na tayo maglokohan. Yun ang totoo. hindi po nila yun ginawa dito sa cross-examination. Pero meron pa rin namang chance to present their own evidence, their own witnesses itong defense. So tingnan natin kung atakihin din ba nila yung angle na yun. So yun lang yung nakita ko na tingin ko sanang posibleng maka-plus points pa kung pinukpok lang nila ng pinukpok yun.